Ang Los Angeles Lakers ay 1-0 na sa standing, si Luke Kennard mga kabasketball ay nag-step up huge, ngunit ang return trip ng Houston Rockets ay hindi magiging ganito kadali. Ang Los Angeles Lakers mga kabasketball ay came into 2026 NBA playoffs na short-handed, na wala sina Luka at Austin Reeves, and most people had already written them off. Ngunit ruled out rin si Kevin Durant mga kabasketball, para sa Houston Rockets, na nagtamo ng knee contusion sa practice, which leveled things a bit. Kinuha ng LA ang opening game sa 107-98, ngunit ang scoreline alone does not tell the full story. Ang panalong ito mga kabasketball ay bigger than just going up ng 1-0. Sinisikap ng Lakers na patagalin ang seryeng ito para sa potensyal na makabalik sina Luka at Reeves. Bawat laro na maaari nilang mapanalunan sa ngayon keeps that door open at nakakuha sila ng isa ngayon. Narito ang tatlong bagay mga kabasketball that stood out most. Sa pag-upo ni Luka in casual clothes sa bench, someone had to fill that scoring void on the perimeter, si Kennard answered mga kabasketball. Nagtapos siya ng 27 puntos sa 9 of 13 shooting, knocking down all 5 sa kanyang 3-point attempts. Every time na sinubukan ng Houston to close the gap, si Kennard ay may sagot from deep, stretching the defense at pinapanatili ang offense breathing. Na-trade siya ng Lakers sa deadline para sa mga sandaling katulad nito, at naghatid siya sa biggest moment ng kanyang season. When everything around him mga kabasketball is uncertain, si LeBron ay keeps showing up. Naglagay siya ng 19 na puntos, 8 rebound, at 13 assist sa loob ng 38 minuto, nagtapos sa plus 11. Siya ang naging pinakamatandang player sa history ng NBA na nagtala ng 10 o higit pang assist sa isang playoff game, at ginawa niya ito while carrying a short-handed roster sa kanyang likod. He was the one keeping the offense organized, sa tuwing gagawa ng push ang Houston, naghahanap ng open teammates, at gumagawa ng right call under pressure. Sa 41 taong gulang, namumuna sa isang short-handed na koponan sa playoffs, ito ang uri ng performance that reassures everyone in the building. Sa huling bahagi ng first half, ang Lakers ay may comfortable lead, ngunit started rushing everything. Quick shots, forced possessions, no feel para sa pace at all. Napansin ng Houston mga kabasketball, went on a run, at mabilis na nawala ang double-digit lead. Sa kanilang credit, they came out sa second half, with a much clearer head. They slowed things down, naglaro sa speed na nababagay sa kanila, at pulled away para manalo. Ngunit ang first half stretch na iyon mga kabasketball, ay isang bagay na gustong tugunan ni JJ Redick bago ang Game 2. Ang mga offensive rebounding numbers, ay isang separate concern altogether. Humakat ang Houston ng 21 offensive rebounds, kumpara sa 3 offensive rebounds ng Lakers. Iyon ay isang napakalaking gap, at ito ay patuloy na nagbibigay sa Rockets ng extra life, sa tuwing ang Lakers mga kabasketball, ay looked like they were pulling away. Inaasahan ang pagbabalik ni Durant sa isang punto sa seryeng ito. When he returns, ang Lakers mga kabasketball, ay hindi maaaring mawala ang kanilang tempo at giving up 21 offensive rebounds, in the same game. Both things na happening at once, ay kung paano mabilis na lumiliko ang seryeng ito.